Ang tunay na pag-ibig, hindi nawawala sa gitna ng katahimikan. Bagkus, ay lalong tumitibay kahit walang salitang namamagitan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pagka-uwi namin ni Kian, dumiretso lang ako sa silid ko. Tapos, nahiga na ako. Uy, Santino, wala namang trangkaso yung tatay at nanay mo ah. Sinungaling ka din eh. Kian, alam mo, ayoko na magsalita. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. At saka, dapat di ka na lang sumama sa akin pa uwi eh, kung ayaw mo pa. Santino, alam mo, di kita maintindihan. Bahala ka, tutulog na ako. At eto, nahiga na si Kian sa tabi ko. Magkatalikuran kami. Naghihintay ako na humarap siya at yakapin ako. Kaso wala eh. Ay naku, bahala siya. Kaya eto, natulog na lang din talaga ako. At sa paglipas ng mga oras, hindi ko talaga kayang matiis si Kian. Marap ako sa kanya. Niyakap ko siya kahit nakatalikod siya. At eto, naramdaman ko na may humawak sa kamay ko. Kaya kahit paano gumana yung pakiramdam ko. At makakatulog na ako ng maayos. Sa paglipas ng buong gabi, maaga pa lang nagising na ako. Sinamahan ko sila tatay at nanay sa bundok. Magbibisita lang kasi bumagyo. Kaya eto, halos inabot na ako ng tanghali sa bundok. Kaya naman nagpaalam na ako kay tatay at nanay na uuwi na ako. May bitbit akong papaya, langka, saging, niyog, at higit sa lahat kamote. Nagmamadali na akong makauwi sa bahay kasi naman hindi ako nagpaalam kay Kian eh. Baka maghanap yun. Kaya ito, binilisan ko na yung pag-uwi. Kasi magluluto pa ako ng ginataang langka. Nakakapagod kasi mabigat yung bitbit ko na nakalagay sa sako. Pero okay lang. Kasi kapag nakita ko na si Kian, magiging malakas na ulit ako at masaya. Kaya ito, nung matanaw ko na yung bahay namin, nagmadali na ako at eto, pagkarating ko. Kian, andito na ako. Gising ka na ba? Wika ako. Habang binababa ko sa likod ng bahay yung mga dala ko. Kaya lang, walang sumasagot. Kaya ito, sinilip ko yung silid namin. Kaya lang wala siya dun. Nasaan kaya si Kian? Kasi nilibot ko na yung buong bahay, wala siya. Saan nagpunta yun? Tapos, iniwan din niya yung telepono niya. Naku naman, nasaan ba si Kian? Ay naku. Hindi tuloy ako mapakali, pero babalik naman siguro yun. Kaya habang naghihintay ako na bumalik si Kian, nagluto na ako ng ginataang na langka, tapos nagminatamis na kamote ako. At sa paglipas ng mga oras, hindi pa din nabalik si Kian. Naluto ko ng lahat, wala pa din siya. Nandito nga lang ako sa harap ng bahay, nakaupo sa sahig,
nakasandal sa pintuan habang naghihintay sa kanya. Nakatulog na lang din talaga ako habang naghihintay. At nung may marinig akong paparating na motor, nagising ako. At mula sa malayo, nakita ko yung tropa ko. Nakamotor. Pero yung angkas niya, teka. Si Kian yun ah. Parang sasabog ang puso ko sa nararamdaman ko. May galit na parang gusto kong manakit. Bakit ba kasi magkasama sila? Kaya ito, pagdating ni Kian na ibinaba ng tropa ko dito mismo sa harapan ko, parang gusto kong sipain yung motor niya. Kian, next time ulit. Nag-enjoy talaga ako. Sana maulit yun. Wika ng tropa ko. Ako din. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Ang sarap eh. Medyo sumakit lang yung tuhod at bewang ko. Wika naman ni Kian. Kian, kapag nasanay ka na, hindi nasasakit yan. Sige, next time ulit. Wika ng tropa ko na tumango lang sa akin tapos umalis na din kaagad. At si Kian, grabe yung ngiti niya. Parang may nangyari na nagpasaya ng husto sa kanya. Kaya ito, halos sumabog na ako sa galit. Bakit kayo magkasama? Wika ko kaagad. Anong bakit yan, Tino? Masama ba? Sa halip na sumagot ako, hinawakan ko yung kamay niya at hinila ko siya sa silid namin. Tapos ito, dinala ko siya sa kama at pinaupo ko siya. At ang una kong ginawa, inamoy ko yung bibig niya. Ibuka mo yung bibig mo. Ala, bakit? Wika ni Kian. Na ibinuka naman yung bibig niya at inamoy ko. May naamoy ako. Pero bakit ganun? Parang ang baho. Hindi naman amoy titi eh. Basta, iba yung amoy. Anong kinain mo, Kian? Bakit ang baho ng bibig mo? Kare-kare. Ang sarap nung alamang Santino. Okay. Teka, maghubo ka, Kian. Santino, bakit? Basta, Kian, maghubo ka na. Dali na. Oo na, Santino. Teka lang. Huwag kang magmadali. At eto, naghubo na si Kian. At ako, inamoy ko kagad yung titi niyo. Wala namang amoy na kakaiba. Hindi naman amoy laway. Pero para sigurado, may isa pa akong dapat makita. Kian, dumapa ka. Wika ako. Santino. Bakit ba? Basta, dumapa ka. Wika ako. At ayun, sumunod naman si Kian. At eto, habang nakadapa siya, may binuklat ako at pinagmasdan kong mabuti. Sa sobrang selos ko, pati butas na kulay pink tiningnan ko kung hindi pa nasisira. Buti na lang at buo pa. Okay na. Tapos na. Wika ako.
Santino, ano bang ginagawa mo? Ang weird mo. Pati butas ng kuweba, inilawan mo. Wika ni Kian. Naninigurado lang. Bakit ba kasi sumama ka dun sa tropa ko? Ano bang ginawa nyo? Santino, grabe ka magselos. Pati butas kailangan makita. Eh bakit nga kasi magkasama kayo? Saan kayo nagpunta? Ano ginawa nyo, Kian? Santino, ang OA mo. Grabe ka ha. Wika ni Kian. Medyo naiinis talaga ako. Tapos eto, di ko na napigilan. Napaiyak talaga ako. Magos na lang bigla yung mga luha ko. Ewan ko ba, pero nasaktan ako sa nangyari. Natakot ako kasi baka mawala si Kian at di ko kakayanin yun. Anak, andito na kami. Wika ni tatay. Kaya ito, pinawi ko kagad yung mga luha ko. At kunwaring parang walang nangyari. At ito, lumabas na muna ako sa silid. At iniwan ko muna si Kian. Naiinis ako sa kanya. Bakit ba kasi kailangan niya sumama sa tropa ko?